Good day po. Topic. Kulang. Isa po sa topic ay ito madali lang. Yung tinatawag nilang kulang. Yung asog, hindi ko pa makita yung kasagutan. Yung tinatawag nilang asog. Kasi ako, hindi po ako sa paniniwala. So, iniintindi ko po. No? Yan, kung ano yung biglang naintindihan ko, ayun, puputok ng bibig ko. So, meron pa rin po akong hindi alam at naiintindihan tulad mo po. Tinuulit ko po, marami po akong pagkakamaling nagawa. No? Baka mas loko-loko pa ako sa'yo, no? Magkukwentahin yung pagkakamali. Marami akong pagkakamaling nagawa noon. Ngayon, duwag na ako. Pag naiintindihan ko, papunta na ako sa hirap. Wag. Kaya kailangan kong umintindi ng umintindi. At inuulit ko po, hindi po ako kumakampi, wala akong kinakalaban na kapwa ko, wala rin akong kinakampihan na kapwa. Wala po ako sa paniniwala. So, yung kulam, ang naintindihan ko po sa kulam, kasi sa akin po, hindi po ako naparito para paniwalaan. At maging baligtad nun, hindi rin po. Gusto ko lang ihayag sa mga kapwa ko kung ano ang naintindihan ko. And then, nagre-record po ako ng nagre-record hanggat maaari, hanggat kaya ko. Para, kumbaga, ma-preserve yung mga ibig kong sabihin sa mga kapwa. Hindi para kumita kung tutusin. Although, gusto ko rin kumita. Lahat naman ng kapwa gustong kumita, di po ba? Kaya lang gusto, ang dami pang kailangan makita dapat daw. Para kumita. So, sa ano kasi, kailangan ng galang, no? Kailangan ng respeto, no? Sa kapwa. So, basta ako record ako para ma-preserve yung mga ibig kong sabihin sa inyong mga kapwa ko. Yun yung focus ko. Makapag may ma-preserve na ano para maintindihan ako ng mga kapwa. So yung kulam, ang pinag-uusapan ko yung naintindihan ko. Although paminsan-minsan nabibigkas kung ano yung pagkaintindi ninyo o pagkaintindi ng iba. Minsan, iba yung pagkaintindi mo sa iba. Minsan, yung pagkaintindi mo, minsan pagkaintindi ng iba, yung napapag-usapan. So, ang nakita ko po kasi dati, pagkakamali, ini-ignore ko po yan. Gusto ko, doon lang sa pagmahalan tayo, maging masaya, sumarap pakiramdam. No? Ngayon, ano yung pagkakamali. Dati, sarap at hirap lang ako. Ngayon, pagkaintindi nyo na mismo, which is sa pagkaintindi po ninyo, mas malaki palang porsyento ang magiging maayos ka. Nung inintindi ko po, no, yung sinasabing mali, nakita ko kung bakit mali. Let's say for example, yung bisyo, yung pagkikipagbarkada na sinasabi nilang mali, yung ganon, gawain, nakita ko kung bakit mali. Kasi ang pagkaintindi ko nun, ay may sarap doon ka, may saya doon. Tapos ang dami pa. Pinipili ko yung madami, masaya at masarap pakiramdam. Nagmamahalan. Makita ko lang masaya kapwa ako at hindi nagsasakitan. Tapos lalo na kung kwentuhan sila, masaya silang kwentuhan, pinagpapala nila ako. Ramdam ko yung pagmamahal. Pero nung naintindihan ko, pagkaintindi ninyo, kaya hindi na ako nagbisyo at nagbarkada.
Nakita ko kung bakit sinasabi ng iba, lalo na yung mga magulang, na mali ang ganyan, mali ang ganyan. Nakita ko kung bakit. Ngayon, naghahanap ako ng fix kasi sa ayod gusto natin, merong ganong gumagawa. Merong naggaganon, merong nagbabarkada, merong nagbibisyo. Sa ayod gusto natin. So kung karamihan sinasabi, ay wag kang magganyan, hindi tama yan. Ako hindi. May desisyon ka. Ngayon sasabihin ko na lang yung fix. Yung pwedeng fix para at nasa ganun kahit papaano mo pagaan yung paghihirap mo. At nasa ganun mapatunayan mo ikaw na gumagawa ng ganun na hindi masama ang ginagawa mo. Tulad na sinasabi ng iba na masama yung ganyan. Kung hindi mo matanggal ang bisyo, muna po tayo doon sa barkada. Sumusobra na kasi oras sa barkada. Nagkukulangan ng oras sa pamilya. Huwag kayong masyadong magpauto sana sa schooling. Sa schooling, ang nasasaksihan, parang tinuturo na kahit hindi sabihin sa'yo literal, kung ano nakikita ng tao, yun halos ang nangyayari. Kumbaga, sasabihin mo sa anak mo, rumespeto ka. Pero ikaw, hindi ka ang nakikita sa'yo ng bata, hindi ka rumirespeto. Ano pwede mangyari yun doon? Kahit anong sabihin mo, kung ano nasasaksiyan ng bata, kung walang nagpapaliwanag ng maayos, papunta pa rin siya doon sa sinasabi mong mali. So, naging mali lang yung barkada kasi sobra na oras sa barkada. Parang ginawa mong boarding house ang bahay. Yun lang yung mali doon. No? Isa pang mali, parang naano ka, yung fix po doon, please, bigyan mo ng oras ang pamilya. And then, damihan mo. And then, lagay mo rin yung excitement ng pakiramdam, quality. Kung paano ka sa barkada pagdating sa excitement mo makasama, lagyan mo rin sa pamilya. Kung tutuusin, mas malaking porsyento dapat ang excitement sa pamilya kung tutuusin. Masarap magpasaya. Masarap magpasarap. Lalo na kung lalaki ka, may lakas ka. Medyo mataas yung lakas mo. Kung tutuusin kaysa sa babae. Ang dali lang buhatin ng baso, ng kutsara, ng plato. Yung kutsara ngayon, di na kutsara yan. Yung kutsara kasi talaga, medyo malalim. Kung mapansin po natin, kinombine yung kutsara at saka kutsarita. Hindi na ganun kalalim yung mga kutsara ngayon. Kaya ang tawag ko dyan, kutsarata. No? Lalo na, yun nga, kung linilibre mo ang barkada mo, libre mo rin ang pamilya mo. Hindi lang pera yung panlilibre. Karamihan dyan, oras. Oras. Kung ikay naglilibre naman ng pagkain gano'n sa barkada, libre mo rin pamilya mo. Kung tinutulungan mo barkada, tulungan mo pamilya mo. Sikapin mo, andat maaari, iuna ang pamilya. No? Kumbaga, nandun yung presensya ng Diyos. Ibig sabihin presensya ng Diyos, nagmamahalan kayo. Masaya kayo sa bawat isa. Kaya nga paminsan-minsan po tinatanong ko, ano ang pinagsusumikapan mo? Saan ka nagsusumikap? Papunta ba sa magmamahalan kayo? O papunta sa kakasaklaman mo kapwa? Papunta sa doon sa mag-aaway kayo. Papunta sa hindi kayo magkakasundo. Anong pinagsusumikapan mo? Sa connection mo sa mga kapwa.
Hindi lang pamilya mo ang mga kapwa mo. Hindi lang barkada mo, mga kapwa mo. Ano ang pinagsusumikapan mo? Koneksyon mo sa mga kapwa. Ganito kasi yan. Minsan, ay, hindi ako naiintindihan. Hanggat maaari, kung hindi ka maintindihan ng kapwa mo, ikaw ang iintindi. Tignan mo, pag inintindi mo sila, malaking porsyento maintindihan ka nila. Ang pag-intindi kasi, ganito yan. Tanggap mo yung kapwa mo, may pagkakamali din. Hindi yung, naintindihan kita, wala kang mali. Hindi po ganon yung pag-intindi. Ang pag-intindi, tanggap mo na may pagkakamali din siya. Pinag-uusapan po pala, pagdating naman sa bisyo, no? Kung nagyoyosi ka, sikapin mo kung pwede, mag-vape na lang. Hindi, pakain mo tubig. Kung di mo matanggal yan. Pero sana matanggal mo. Mahirap. Ako, pinakiramdaman ko yung nung nagyoyosi ako versus ngayon na nagbe-vape. Meron nga akong nakitang mali sa vape. Masyadong matamis. Kaya dapat inom na inom tubig. And then, dapat malinis lagi yung vape mo. Pagdating naman dun sa bawal, no? Bawal ng gobyerno, yan malaking porsyento pwede mong ikapahamak. Ang laking halaga niyan kung tutuusin, kung kukwentahin. Ibig sabihin pa naman ng addiction, sa loob ng isang araw, kung hindi mo ginagawa, parang kulang yung araw mo. Parang hindi kumpleto yung araw mo. So, ang fix na nakita ko doon, huwag mong sabihin sa utak mo na, hindi na ako magaganon. Maganda masabi mo in future, hindi na ako nagkaroon. So, punta tayo sa present. Ikaw na nagkaganon. Huwag mong ipasok sa utak mo na hindi ka na magkaganon. Kasi nandun pa rin yung word na gano'n eh. Para nung kami ni Parang Baklat, pinag-usapan namin wag na kami mag-yosi. Kasi hindi namin gusto kung tutusin yun nga lang. Yung sarap ng pakiramdam na nicotine. Yun lang yung ano dun eh. So, dadon yung usapan namin dyan. Pagkatapos namin magmerienda. Oh, kumusta? Tinginan kami, tapos sabay takbo, nagkaintindihan na kami, hindi namin matiis. Hindi namin matiis na hindi mag-yosi. Pero, nagsumikap kami. Yun nga, tanggalin sana, yun nga lang. Hirap talaga. Kaya kung hindi ka nagaganon, please, ang bilib ko kay Parang Baklat, inumat-alak lang siya. Inumat-yosi lang. Yun yung nabilib ko sa kanya. Inumat-yosi. Meron naman akong nakakaibigan din, nakainuman din. Hindi nagyoyosi pero umiinom. Nakakabilib. Sabi ko, paano mo nagawa yun? Sa paligid mo umiinom, nagyoyosi lahat. Ikaw, nakakayanan mo kung hindi magyoyosi. Ang galing. Hindi basta-basta ganyan. No? Baga, mayroon kang self-control, no? Meron kang disiplina sa sarili mo, no? Hindi ka uto-uto. Yan napasarap yung kwentuhan namin. Sa mga hindi nag-yoyosi habang umiinom kami. At sarap ng kwentuhan namin kasi hindi basta-basta yung gano'n eh. Kaya nabibilib ako sobra. Kumbaga,
Hindi ka nagpapauto kung ano yung nasasaksiyan mo. Ang galing. Tapos ako mahilig ako talaga mahilig ko Pagdating naman sa kapwa lalaki, sabihin na kanina, kapwa lalaki, mahilig ako magpagkwentuhan. Kumbaga, parang gusto ko, yung point ko is, makuha ko yung info sa kanya, kung paano yung buhay niya. Tapos, meron kang pwedeng gawin kasi, para kahit pa paano makatulong. Hindi lang pera ang pagtulong po. Marami kang pwedeng gawin. Lahat po tayo, kaya natin ipikit mata natin. Di ba dami mong kayang gawin sa isip mo? Pagpikit ng mata mo. Nakalimutan mo po. Marami tayong pwedeng gawin, bawat individual kung tutuusin. Basta intindihin mo lang pagpikit ng mata mo. Ang tampo ko naman po sa inyo, nung naintindihan ko isip nyo, bakit kaya nyo saktan ang kapwa sa isip nyo? Maging sarili nyo kaya nyong saktan. Bakit? Sa isip, ang daming pwedeng gawin sana. No? Ang alam ko sa pag-iisip, magpipix. Kasi, natural pipiliin mo, sumarap pakiramdam mo, di po ba? Bakit anong pinipili po ninyo? Karamihan sa inyo. Iniisip ko, problema ko. Ang alam ko, pagkaintindi ko doon, pinipix mo problema mo. Kasi pag pumunta ka sa isip, alam ko sa pag-iisip, pagpipix. Pero, ang ramdam ko sa'yo, lupay-pay ka. Minsan, naiinis. Minsan, galit. Ganun nga bang pag-iisip? Pinipili mong mahirapan ka? Ang dami mong pwedeng gawin sa isip. Pero anong pinipili? Na gawin. Madaming limit ang physical. Pero sa isip, may limit pa rin, pero marami kang pwedeng gawin doon. Yan, nung wala na ako sa isip, nahihirapan na ako. Nung napunta yung, naintindihan ko yung sinatawag nyo, bakit maling ganyan? Dati kasi, in-ignore ko yan pag sinasabi nilang mali, pero pag may sarap, ay, questionable ka. Yan, gusto kong mapaliwanag sa mga kapwa. Yung tinatawag ng mga magulang na mali yung ganyan. Huwag magganyan. Yan, ang purpose ko dyan is paliwanag sa inyo. Kasi minsan pala may tuturing na pagkakamali ang pagkukulang. Kulang paliwanag. So ako paliwanag ng paliwanag ang kaya ko. Sa yung bawal yung ginagawa maghanap ka ng iba-ibang nasisiyahan ka, nasasarapan pakiramdam mo. Una yan, makikita mo sa pamilya. No, minsan pagkukulang may tutuloy na pagkakamali. Minsan tayo palang mga anak ang may kulang. Kung bakit di masaya sa bahay. No, ang dami mo pwedeng gawin para maging masaya. No? Please, unahin yung pamilya mo. Hindi ko sinabing kapuotan mo, kamuhian mo, yung ibang tao. Ang ibig ko sabihin, unahin yung pamilya. No? So, mas marami yung oras mo sana sa kanila. And then, kapag papunta ka na doon sa maling gawa, let's say for example, yung bawal na ginagawa ng barkada, pwede mong maiwasan yan nang dahil sa pagmamahal sa pamilya. Unahin ang pamilya. Isa yun sa ibig sabihin ng unahin ang pamilya. Kapag alam mo papunta ka na doon sa bawal yan imbis na panglibre mo naman lang sa pamilya mo. Ako naman pagdating sa ganun, pag may pera, bakit di na lang ako bili sa Lazada? Pagandahin ko na lang kwarto ko. Tapos, yung kwarto ng mga anak ko. Pag may pet nakakalungkot na yung
Tignan mo, na kapag kapag meron ka nang nahanap mo na yung sarap at saya mo, magiging kumpleto na yung araw mo kahit di mo ginagawa yung bawal. And then sa mga nakulong naman, kapag lumaya na, please hiyag mo yung bagong ikaw, hindi na nagaganon. Yun yung nagpahirap sa'yo eh. Ako kahit naging gamot ko nun, meron pa rin paghihirap. Yun pa rin yung dahilan. Isa pa rin yun sa dahilan kung bakit nahihirap ako, napunta ako sa kulong. Yan yung nagpahirap. No, kahit sabihin mo may sarap, may saya. Mayroon pa rin paghihirap yan. So kung kukumputin mo, malaking porsyento, lalo na pinagbabawal ng gobyerno. Ba't kailangan mo magtago? Eh di huwag ka na magkanon. Nasanay na yung katawan mo, nasanay ka na hindi ka na nagkaganon, ikaw na nakulong. Please, iyag mo bagong ikaw. Huwag mo nang pahirapan ulit ang sarili mo. Lalo na kung may edad ka na. Matigas pa ulo mo. Please, piliin mo, masaya ka. Pagdating naman sa gusto, pag ganito yan. Pagdating sa puti, ba't laging binata pa ako, ganyan na eh. Kapag napapansin ka na natutuyo ng di na po ako nagkakanon ha, baka meron ng pagkaintindi dyan. Tapos nagbibigay ng conclusion. Itong minuto pa drug test tayo eh. Kung may duda ka, hindi masasayang yung drug test. Pero kung wala ka naman duda, masasayang. Kung may duda ka, sige, minuto mapa-drug test. I-hair follicles niyo pa ako. Mahal ko pamilya ko. Magbili na lang ako sa Lazada, Ludong. Kaya hindi ko tinukso sarili ko, di na ako nagbarkada. And then, nung nag-reunion kami, nag-record kagad ako. And then, mayroon akong nakausap ilan, nakachat ilan. Talagang inano ko sa kanila. Yun sa isa, talagang kinuwento ko lahat halos. And then, kumbaga, para maiwasan na. No? Kumbaga, yung pwedeng incoming, no? Maano kanila. Kaya sabi ko nga, kapag nalasing ako, kako, ay, ano yun niyo ko, kako. Bawalan niyo ako. Hindi ko gusto yun, ka. Nakita ko, nakainom na kami, tapos nakita ko yung isang, matagal ko nang di nakikita. Gusto kong, akbayan eh. Kumusta ka na pa rin? Parang ganon. Pero malayo siya. Hindi ko maabot. Tapos gusto ko magkwentuhan kami. Namiss ko siya sobra. Ang pagkakaintindi nila, parang makulit na si ako. So, ganon pagkakaintindi nila. Okay. Inuwi nila ako. Sabi mo, pag hindi ka namin kukonsitin. Namiss ko lang yung kaibigan ko. Pero, siyempre, hindi naman lahat kaya kang intindihin ng kapwa. Ang problema ko lang, meron ilan na parang over. Para bang nanuntok ako. Pagdating sa pagkarandam, gano'n. Meron akong nararamdaman sa iba sa kanila na parang nanuntok ako, gano'n. Parang nagwawala ako. Nako. Parang ganito yan, no? Meron akong isang tito ko. Sabi niya, saan na tayo napunta, no? Ganyan yung lolo mo, sabi niya. May inom po kami. Nalasing siya. Ganyan lolo mo, sabi niya. Sabay lang kami tatay. Tapos, nakikinig lang ako.
Habang tumatagal, siyempre, nakulitan na ako. Nagsalita na ako. Tito, papa mo pa rin po yun ka. Tapos, tumaas yung boses niya. Lumakas yung volume niya. Tapos, kulang na lang, suntukin ako. Tito ko niyan. Tumaas talaga yung ano niya. Pati yung boses ko, tumaas din. Ano man gawin mo po, tito, papa mo pa rin po yun. Kasi ako, sorry po, pero yung pananaw ko, kahit na meron akong makitang mali na ano ng papa ko sa akin, may dahilan kung bakit nagkamali siya. Kahit sabihin, mali naman talaga, wala pa ako trabaho nun. Kaya ayaw nila uminom ako. Wala pa ako, talaga naman mali ako nun. Mali yung gawa ko nun eh. Kasi wala pa ako trabaho, ba't ako nagbibisyo? May rason. Kaya hindi ako ganun sa magulang ko. Yung masama loob ko sa magulang ko. Minsan may tampo ako. Pero tinitignan ko yung mali ko. Minsan nagkakamali ang kapwa ng dahil sa atin. Kaya ang sakit sa atin, kahit oo, nagbisyo ako. Kasi madaming masaya, nakikita kong masaya eh. Doon sa, bisyo sa barkada eh. Pero hindi dahilan yon para sabihin natin na parang kalaban natin yung hindi natin nakakasama lagi. No? Sa kasiyahan. Sa inom-inom. Hindi. No? Minsan naano tayo ng kapwa ng dahil din sa kilos natin. Hindi tayo magkaintindihan. No? Huwag mong gustuhin na ikaw lang ang maintindihan. Matuto kang umintindi. No? Ako, pagdating dun sa nangyari sa atin, teka, kay Tito tayo ah. Huwag mo na yan, wait lang. Ayoko lang ng over. No? Kasi ang pakiramdam ko parang meron pa akong no worries po sa ilan na mas madalas na po yung hindi ako nagdududa. Sinasabi ko lang po. Totoong tama na po. Meron ako ramdam na parang ang feeling parang ang pakiramdam parang nagwala ako, ganun pa. Parang ang gulo ko, ganun. Pag umiinom, parang ganun. Ay nako, over. Kung over yung naging action ng physical ko sa pagkamis doon sa kaibigan ko. Over ka naman, ikaw na nakasaksi. Sa pag-intindi mo. Yan lang yung ko, hindi ko, okay lang sana kung totoo yan, totoong gano'n. Pero kaya binigkas ko, hindi ko pinagtatanggol ang sarili ko. Nakita mo nga, tinitira ko sarili ko mali. Ngayon, pag nakita yung mali mo, patawad kung pag-uusapan din natin. Punta tayo kay Tito. Sana mapanood niya to. Yun, hanggang sa tayuan na kami. Talagang nagkaano na kami. Ako, ang inuulit-ulit ko lang sinasabi nun. Ano man gawin mo, Tito, papa mo pa rin po yun. Ang sakit pa, parang inaano yung papa ko, ganun. Lolo ko yun eh. Tapos, hindi ko na ginaganon yung magulang. Nakatalikod yung magulang, gaganunin mo. Kami ni kuya ko, kahit nagiinuman kami minsan yan, kahit one-on-one kami, hindi namin pinabuusapan magulang namin na ang sama ng magulang, ganyan yung magulang. Naintindihan namin kung bakit kami dati binabawalang uminom, kasi nga wala pa trabaho, kasi nga nag-aalala sila baka may gulo, gano'n. Naintindihan namin magulang.
Pero nagbisyo ako, no? Paano kasi pala ang boses ako? At least bisyo ko ngayon pre, kape. Para makapasok sa utak niyo. Babe! Ako. Ano, pakiramdam. Hanggang sa ano nangyari, iniwalay kami. Bandang huli na nangyari pa rin. Balita, ako pa yun ng gulo. Anong ginawa ko? Ang ano ni ng mama ko, parang ako yung ng gulo. Tito, sorry po, kinukwento ko lang po kung nakikinig ka man, kinukwento ko lang po. Baka lasing ka nun, baka di mo alam pinaggagawa mo. Ako, minsan ganyan, kinukwento sa akin ang mga mali ko. Pero pinagtatanggol ko sarili ko? Pinagtatanggol ko sarili ko. Paano? Tinatanggap ko na mali. Kaya hindi ako nangatwiran nun na gano'n. Na gano'n. Yung nangyari ganito, hindi nyo naintindihan, hindi ako na gano'n. Ngayon ako nagpapaluwanag. Kaya ako nakikinig ka man, Tito. Hindi ako agree kasi doon sa alam ko, kahit masakit ang loob mo sa magulang mo, no? Hindi ako agree doon sa maraming sinasabing mali ng magulang. Minsan kasi nagkakamaling magulang nang dahil sa atin mga anak. Nawawala ka na kasi sa katotohanan eh. Kaya sinasabi ko, ano man gawin mo, magulang mo pa rin yan. Ako kahit hindi ako pinapalo, sa mga kapwa ko, anak, na napapalo kayo, kaya tignan nyo bakit. Tanggapin nyo mali nyo. Para maintindihan nyo magulang. Minsan tayo yung, kung bakit nagkakaganon yung magulang sa atin. Ino-open ko lang po sa mga kapwa ko na anak. Mahalin ang magulang. Mahal ko magulang pero nagbisyo ako. Saan na ako napunta? Talagang mamukurit ako. Kahit na ngayon hindi na ako nagbibisyo. Pati drugs, mabibilang mo kung tutuusin. Yung marijuana medyo marami na. Kasi masarap masarap ng pakiramdam. Pero nung una ako doon, dati, talagang down talaga. Hindi ako makatayo-tayo. Pero nung pagkatapos ko sa rehab, pinaganon ako. Aliksi ng katawan ko. Tapos sa puti naman, pinaputi ako ng yung mga bata nun, nagpaano sa akin. Wana. Wana. Yung puti naman, meron naman, hindi na bata to. Meron naman nagpaputi sa akin. Ang kaplas ng mata ko. Tapos kulang na lang, di ako makakilos. Yung persa, sobrang lakas mahal ko mga kapwa ko. Feeling ko kasi, pag kumalaw ako, parang mawawasak. Hindi ako makagalaw-galaw halos. Pero pag may wana pre, kapag may green, dyan. Pero nung nag-combine, isang gabi nag-combine. Ewan ko na pa kwento yung naramdaman. Doon ko hindi matanggap. Doon nagsimula na hindi ko matanggap ang bakit. Kasi ang dami kong mga nakahalubilo. Ang bubuti nila, ang babait nila. Ang nila, hindi lang yung mga nagsisimba po, no. Marami, kung tutusin, mas marami sa inuman namin. Bubuti nila Kikita ko sila, nakukwentuhan sila, kakasiyahan sila, nagmamahalan sila. Sabihin mo mali yun? Hindi kabutihan yun? Kaya yung mga sinasabi nyo nagbibisyo, ang dami kong nakitang kabutihan nila. Kahit sa kulungan, napunta rin ako sa kulungan. Mabubuti lahat sila. Biktima lang sila ng erasyon, merong ganon. Pwedeng gawin yun.
Pero kung kikilalanin mo, intindihin mo kapwa, mabubuti lahat ng kapwa. Ayaw nilang tignan. Iiyak na yun. Ang benefit. Please, magtulungan po tayo na kung paano pwedeng makatulong sa mga kapwa para hindi na sila masaktan. Please, kung sinasabi mo nakakatalino yan, kailan sasapat? Please, ibuhos mo ng talino. Ilabas mo na. Yung naipon na sinasabi mong nakakatalino yan. Kasi, ang matalino kasi, hindi na magkaganyan. Bakit? Kasi alam niya, pwede niya ikapahamak sa bukas eh. Kaya sabi ko po sa inyo, duwag na ako ngayon eh. Ayoko ngang mapahamak. Kaya, hindi na ako nagganon. Saka mamamahal ko pamilya ko. Huwag kang maghanap ng perfecto. No? Normal lang sa pamilya, minsan may hirap, mayroong hindi pagkakaintindihan. So sikapin magkaintindihan. Huwag mong gustuhin na ikaw lang dapat naintindihan. Intindihin mo rin na kausap mo. Ako kung hindi ako maintindihan ng kapwa ko, ng kausap ko, ako muna iintindi. Pero sana, pwede ako magsalita. Kasi maganda sana, huwag tayo away. Pag-usapan natin bakit mali. And then, huwag mo lang pakinggan ang sarili mo. Alam niyo po, gusto ko, ako lahat may mali. Pagdating sa meron diskusyon na. Ayoko makita yung tama ko tutusin. Pagdating sa diskusyon na. Gusto ko mali na, yung mali ko ay nakikita ko. Pero ano pong magagawa ko? Kung hindi ako perfectong mali, meron din akong tama. Alam mo po ba, maging ikaw, hindi ka perfectong tama. Meron ka rin mali. 37 minutes na tao, 38. Pinag-uusapan, kulam eh. Kulam. Sige, hindi ko sasabihin na hindi totoo yan. Hindi ko na sasabihin na totoo yan. Ganito na lang. May sakit ka. Magpatingin ka sa yung pagdating sa kulam. Yung bang nagsasabi na nakulam ka. Yung mga nagche-check na gano'n. Yung mga matatanda halos yun. Yung tawas gano'n. Ayun. Punta ka sa kanya. May sakit ka, punta ka sa kanya. Ilan na nagsabing gano'n, nagsabi na sakit lang yan na hindi sa kulam. Walang nagkulam sa'yo. Doktor ang kailangan mo. Ilan na ba nagsabing gano'n? Na nagtatawas? Kasi napansin ko, pag nagpa-check up ka sa kanila, kinulam ka agad. O kaya may naapakan ka. Doon pa lang, number 1, pa lang, nasaksihan. Huwag na tayong pupunta sa number 2, number 3, number 4, number 5. At ikaw ang magja-judge. Meron pangyayari na hindi ko na kailangan sabihin. Teka. Gusto ko may, music to? Hindi music to eh. Instruments. Kayo mag-judge to. Teka, meron pang
Ano yung 3? Kaligtasan mo. Yung sa ano, pagmamahal sa iyo ng kapwa na nakafocus siya sa kanyang relihiyon. Merong 1, 2, 3 siya. 3 yan. Number 1, mahal ka niya kaya gusto niya doon ka. Ang pagkaintindi kasi niya, doon yung kaligtasan. Ngayon, kapag ini-invite ka niya, gusto ka niya mapunta doon, gusto ka niya maligtas, mahal ka niya. Di po ba? Mahal ka niya. Kasi pagkaintindi nga, inuulit ko, doon yung kaligtasan. Ngayon, kapag ini-invite ka niya, papunta doon, mahal ka niya. Number 1. Punta tayo sa number 2. Ikapu. Or tithes. Sabihin mo po, hindi ka bilang yun sa dahilan. Ikaw po bahala. Ikaw magdesisyon. Number 3. Kakampi. Ikaw na po mag-decide kung kasama lahat yun, o yun lang number 1, o yun lang number 2, o yun lang number 3. Ikaw po magde-decide. Meron po kasi mga usapin na kayo na lang ang magpaliwanag. Base sa pinaliwanag ko, kayo na lang ang magpanganak doon sa explanation pa. At kayo ang pipili kung anong pagkaintindi nyo doon. And then, meron pa rin siya nasulat. Kasikatan. Ano yung kasikatan? Kasikatan ng tao. So, punta po muna tayo doon sa ano ang pagkakaparehas kung babalansehin natin yung mayaman versus mahirap. Ang pinaka-keyword po dyan, security and expenses. Expenses, yung araw-araw na nagagastos, weekly, buwanan na nagagastos. And then, yung bang automatic, halimbawa, siyempre mayaman yan. Karamihan sa mayaman nag-aircon. Tapos, ang daming binibili, ganyan. Expenses. Pero ang mahirap, hindi nga ganon karami binibili. Pero, hindi siya naghihirap na pumili. Yung kasi mayaman pre, mahirap pre. Kasi, hindi mo alam nung bibilhin mo. Tapos medyo malapit ka sa sakit. Halos fast food, ganyan. Di po ba? Tapos sa mamahaling restaurant, ganyan. Kumbaga hindi na ganun kalaking porsyento sa mga mayayaman na sila mismo nagluluto. Yung mahirap naman, sila mismo nagluluto. Hindi yung madalang lang yung bumibili na lang ng ready. Iba pa rin kasi yung ikaw mismo magluluto. Di po ba? So, para mas okay kung tutusin. So, meron pagkakaiba kasi na yung mayaman at mahirap. Kapag binigkas natin yung pagkakaiba, makikita natin yung pagkapantay nila. Security. Karamihan sa mayayaman kailangan pa ng guard. Pero ang mahirap, hindi na kailangan. Halimbawa, yan. Normal lang na. Pero kailangan mo pa rin CCTV. Kumbaga, kumbaga, mas malayang lumabas, ganun, kesa yung mayaman. Sana maintindihan yung ibig ko sabihin, wag maglagay ng dahilan muna. No? Kung hindi ka man, kung meron kang na hindi ka agree sa sinabi ko, hindi po sa lahat sana is lalagay mo na yung paniniwala mo na hindi ka agree sa lahat. Please, wag ka maging mangmang. Basic lang po yung pinag-uusapan natin. Nasasaksihan po natin.
Paminsan-minsan hindi nyo kailangan ng ano. Kadalasan, hindi nyo kailangan ng script ninyo. Hindi nyo kailangan yung word na paniniwala. Nasasaksiyan ko kasi eh. Yung pinag-uusapan eh. Pero kung pinipilit, kung anong pinipilit mo sa pagkaintindi po, okay po. Pero please, ipilit mo na huwag tayong mag-away, no? Piliin natin magmahalan. Huwag tayong patalo sa karunungan. Huwag tayong padaig sa karunungan. Pinag-aaway tayo ng karunungan. Yan ako, nagpapahayag lang po kung ano naintindihan ko. Hindi ako nakikipaglaro na dapat maraming kakampi. Hindi ako nag-aarti-artistahan. Mahal ko kapwa ko. Kahit nagkamali, mahal ko. Hindi ko pa rin gustong masaktan. At saka gustuhan kong yung kumikilos ako. Anong ginagawa mo, Cardo Dalisay? Sa mga kapwa nagkamali. Kasikatan. Diba, mapunta tayo. Kasikatan, mga sikat. Tingnan nyo sina sina Jenny. Anong pangalan nila? Yung, halimbawa, yung Blackpink. Parang kailan ko lang nakikita yun. Yung Blackpink na, diba, hiwa-hiwalay na sila ngayon. Ano po, yun yung isang makita natin kasikatan na. Tignan nyo, nakakaedad na sila. Pero hindi basta-basta pwedeng mag-asawa. And then, hindi basta-basta kung saan lang gustong pumunta. Kailangan nila ng guard. Kailangan nila ng mahigpit na security. Kung totoo siya. At saka, lalaking porsyento yung pagkahirap niya, pagpumili kung gusto na niyang mag-asawa. Mahirapan silang maghanap ng basta-basta na mapapangasawa. Akala niyo po, kahit kung sino man gusto nila, pwede na kaagad. Hindi po. Ang mga sikat po, hindi, teka, pinag-uusapan po yung babae, no? Ba't pumupunta yung pagkaintindi ng yung lalaki pwede pa. Pero yung babae kasi, hindi basta-basta yan. Iba yung kung paano sa babae. Iba yung paano yung lalaki. Yung lalaki pwede mas malaking porsyento ka. Madaming pwedeng maano kung gusto niya eh. Karamihan po, no? Hindi ko sinasabing lahat. Kasi walang perfecto. Pero sa babae, hindi ganun. Kung baka mahirap na. Merong pagdating sa kasikatan, meron din negative side yan. Kaya ako naaawa nga ako sa kanila, sa halimbawa doon sa doon sa ilan na nakikita ko sa YouTube. Kasi naawa ako. Tapos para bang nakikita ko na kung sino man magugustuhan niya tapos pwede silang parang nakikita ko parang gusto lang nung lalaki dahil sa sikat siya. Ang hirap. At sarap sana kung mamahalin ng tunay. No? Sana magkaroon silang ganun na magmamahal sa kanila ng tunay. Nang hindi lang dahil sa kasikatan. Naawa ko. Sa medyo okay na kahit pa paano. No? Hindi na masyadong yung... Hindi po kasi ako agree sa Viva Max. Kahit masarap sa mata, maraming magaganda. Hindi po ako agree. Bakit binalik yung ganyan? Di ba pinagbawal na po dati? Pilipinas. Buti si masunod si no. Ayan. Si Asi, pwede siyang mapunta sa pag-aartista na hindi niya kailangan magubad. Si okay na, no? Si Angelica, no?
No? Nakakaawa sila kasi lalo na ang ganda nila. Tapos, para kumita sila, kailangan pa nilang magubad. Diba? Kawawa. Kayo, ewan ko kung ano pagkaintindi nyo doon. Tapos meron pang 15 minutes. Meron pa akong nakikita sa YouTube, pre. Yung gold digger prank. Nabigkas na rin to dati, pero bakit natatapik na naman ngayon? Hindi ako believe sa mga lalaking yun. Sa ginagawa nila sa ganun. Kasi ganito yan. Bakit gusto mo pipili yung babae na mahirapan siya? Gusto mo pipili siya ng pulubi? Tapos meron pa, nagpanggap na pulubi, tapos pupunta sa mamahaling restaurant. Tapos yung pang nag-aano doon sa restaurant na yon, no, yun pa yung yun pa yung parang mali sa mga nanonood. Ang mali yung pumuntang nagpapanggap na pulubi. Bakit? O sige, punta ka sa maraming tao. Umutot ka doon. Pero ramdam ko sa marami nakapanood, parang inaano pa yung waiter doon na nagpapaalis doon sa pulubi. Parang ang mali, sabi ng mga nanonood, ang mali daw yung waiter. Hindi, yung pulubing nagpapanggap. Natural, mawawala yung mga customer nila. Ano sinasabi nyo, pantay-pantay? Ano sinasabi nyo, hindi makatao? Natural, hindi nila gustong maano yung business nila. And then, inuulit ko, pumunta ka sa maraming tao, tapos sumutot ka. Yung alam nilang ikaw ang umutot. Seryoso. Sorry po kung iba man po pagkaintindi ko. Ako po kasi gusto ko lang maintindihan yung ibig ko sabihin. Please, piliin po natin magmahalan tayo. 1 oras na naman halos. Kahapon halos 1 oras na. Tapos pati naman ngayon. Di ba pwede ma-shortcut? Di ba bumilis na, hindi wala na si Seryoso lagi. Kahapon si Seryoso, si Boy Seryoso. Kasi meron akong pangyayari. Parang ikaw po, may time na iba-iba yung nararamdaman natin, no? Nung 1 year old ka, 2 years old, 3 years old. Pero tayong pakiramdam na nag-iiba. Di po ba? So meron akong oras kasi na seryoso si ako. Parang nasa loob ng mundo. No? Hindi niya binubuhat mundo eh. Oo. Hindi niya kinakarga mundo eh. Nandun siya sa loob pre. Tapos gusto niya kumawala. Eh, bakal naman magsalita. Boses siya ako kahapon. Yung ang narecord kahapon. Nasaan na tayo napunta? Sige po. Mag-1 oras na po. Patawad po. No? Sa lahat po ng taliwas na pagkaintindi sa sinabi ko, patawad po. Hindi po natin kailangan mag-away. Huwag po tayong away, no? Dapat ayaw away para away. Yara! Please, piliin po natin magmahalan. No? Kung iniintindi mo yung kapwa, ang pag-intindi sa kapwa, anong naintindihan niya? Hindi kung anong naintindihan mo. No? Ibig ko sabihin, huwag mong ipasok ang script mo sa kapwa mo kung iniintindi mo ang kapwa. No, kasi mamanduhan mo siya. Ano klase pag-intindi sa kapwa yun? Di ba? Kung nandun yung pagkaintindi mo. Sinasabihan ko kayong ganun, pero ako mismo, gusto ko nandun pagkaintindi ko pag iniintindi ko kapwa. Gusto ko kasi magmahal. Yan lang yung pinakapagkaintindi ko. Magmahal. Sige po, inaulit ko po, piliin po natin, magmahalan tayo. Huwag tayong patalo sa karunungan. No? Ayan na lang pa. The wrath of the peace of taking you that such as common to man, but God is faithful. Will not suffer to be tempted, but that you are able to fill the temptation, or so make a way to escape, that you may be able to bear it.
For which cause I will suffer these things, nevertheless I am not ashamed. For I know my belief is an persuaded that he is able to keep that which I committed unto him against the day. Yet do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell into the house of the Lord forever. Ibig ko pong sabihin sa follow me, doon ka rin po, please. Love you po. Sana po, love mo rin po kami.